mga kagrasa, magandang araw sa atin lahat. So ngayong vlog ko na to, para to kay Marcos Merico. Gusto niyang matuto kung paano magpalit ng clutch booster na hindi siya nahihirapan mag bleed, dahil sabi niya nahihirapan daw siya mag bleed tuwing nagpapalit siya ng clutch booster. So katulad niyan mga kagrasa, may tagas na yan. So madali lang yan mga kagrasa, itong ganitong magpalit ka ng clutch booster assembly. Tanggal kabit lang yan eh. Ang mahirap dyan kung paano mo gawin. Tulad ng sabi ni Marcos Merico, nahihirapan siya. So para hindi ka mahirapan, so ito yung supply ng fluid natin, yung hose. So gawin mo, ipitin mo lang siya ng vice grip para hindi ka maubusan ng brake fluid. So tulad ng nakikita nyo, nakaipit na siya ng vice grip. So nakahanda na rin yung ating pamalit na bago. So ayan, pag naipit nyo na yan mga kagrasa, pwede nyo nang tanggalin. Tanggal, kabit, ganun lang naman yan eh. Kung paano mo tinanggal, ganun din ang pagkabit. So ang nangyari dito, dahil sa itong aking supply ng hangin, yung fittings niya ay magkaiba. So ginawa ko, pinagpalit ko lang yung fittings. So ayan, ito yung luma, para hindi na ako magbabago doon sa mounting ng hangin. So kung napapansin nyo, maliit yung butas yung bago. Yung luma, malaki yung butas. So ayan hindi siya magkasya. So swap nyo lang yan mga kagrasa. So ngayon, pag kinabit mo yung fittings na yan, so nakikita nyo yung parang butones na yan, yan yung check valve ng hangin. Yan yung tinutulak ng piston, yung galing sa clutch master, para magkaroon ng supply yung booster na hangin. So siguraduhin nyo lang na hindi maayos pagkakabit, dahil pagka hindi maayos ang pagkabit ng check valve, may tendency niya na sisingaw. So ayan, tapos ko na siyang ikinabit yung check valve. Binalik na natin yan, ikakabit na natin yung bago. So ganun lang, kung paano nyo tinanggal, ganun din ang pagkabit. So shout out pala kay Andy Bueno, kay Tonyo Nugnil, yun, shout out sa inyo mga kagrasa. Kay Alvin Auria, kay Dan Mechanic Vlogs, kay Darwin Lagman ng Kamiling Tarlac. Maraming salamat mga kagrasa. So ganyan lang naman yan. Kung ano yung tinanggal nyo, babalik nyo lang din. So hindi naman delikado yan mga kagrasa, kahit ikaw kayang-kaya mong gawin. So ayan, ina-adjust ko na yung pusrad nyan, dahil naikabit ko na lahat. Yung nyan mga kagrasa, yung booster, yung pusrad nyan, so siguraduhin nyo lang na may clearance yung natin, clutch fork. So ayan, binalik ko na yung supply ng brake fluid. So pagkatapos na nating ikabit yan, higpitan na natin para walang leak. So ayan, hinihigpitan ko na yan. Kayang-kaya nyo yan mga kagrasa, hindi mo na kailangan maghanap pa ng gagawa. Tingnan nyo lang kung paano ko ginawa. So ayun, dahil nahigpitan ko na yung tornilyo, tinanggal ko na yung vice grip. Sa pagkatanggal ng vice grip mga kagrasa, may bleeder dyan, nakikita mo sa taas, niluwagan ko lang yan. So ngayon, pag niluwagan mo yan mga kagrasa, pag lumabas na yung brake fluid dyan sa may bleeder, pwede mo nang isara kahit hindi mo na i-bleed yan, dahil yung hangin nailabas na niya. Dahil pag lumabas yung brake fluid sa bleeder, ibig sabihin wala nang hangin yung linya. So pwede mo na siyang i-testing ngayon. O ganun lang, hindi mo na kailangan na i-bleed ng i-bleed, dahil hindi naman naubusan ng brake fluid yung ating linya. So ayan, double check na natin yung clearance nya. So pagka nakuha nyo na yung tamang clearance, meron lock nut yan na 14.
So sarado mo na yan. Pagkatapos ikakabit natin yung return spring nya. So ayan na yung return spring, kakabit na natin yan. O, ganun lang mga kagrasa, ganun lang kadali, ganun lang kasimple. Sana meron kayong nakuhang aral, natututo kayo kahit papano sa aking munting vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, comment na rin kayo mga kagrasa. So ayan, pina-testing na natin, gumagana na yung booster natin. O ayan, tumutulak-tulak na siya. So ngayon dahil sa okay na, aakyat naman tayo sa taas. So dito sa taas, kung sakali man na mataas pa, kasi pag masyadong mataas mga kagrasa, mayroon din yan adjustment ng push rod dyan sa may primary master. So ayan, nakikita nyo yung push rod na may lock nut yan na 12 mm. So gumamit ka lang ng 12 mm na na open range. So pag nailuwagan mo na yung lock, ayan, nakikita mo walang play. So kailangan din magkaroon ng play yan dahil para di siya tutukod. So ayan, ina-adjust ko muna yung push rod dyan sa may primary clutch master. So ayan, nakikita nyo yan kung paano ko siya ginawa para magkaroon siya ng play. So ayan meron na. Ngayon kung sa tingin nyo mataas pa, adjust nyo uli hanggang sa makuha nyo yung gusto nyong timpla kumbaga. So yun, pagkatapos sa tingin nyo okay na, saka nyo na i-lock yung ating lock nut. So ayan, titesting na natin yan kung may kakambyo na, kung mapapasok na yung kambyo. Alright, yun, pumapasok na. So tapos titesting nyo yung bitaw ng clutch kung tama na. Yan, pag binibitawan mo yung clutch, kung hindi siya mataas o mababa. So ganun lang kasimple mga kagrasa. Sana meron kayong natutunan sa aking munting vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, comment na rin kayo mga kagrasa, sa hit the bell para updated kayo sa susunod kong video. Alright, God bless sa atin mga kagrasa. Maraming salamat sa panonood, at sana wag kayong magsawang sumuporta sa aking YouTube channel, ED Mechanic. God bless sa atin mga kagrasa. Yun, nakikita ko na yung chinecheck ko na yung tamang timpla kumbaga para sa akin. Okay, ayos. Good job mga kagrasa. Sana may napupulot kayong aral, nakakuha kayo ng konting idea. So ganun lang mga kagrasa, ganun lang kadali.